Hey guys, sa mga naghanap dyan ng mga murang 5G, murang naka-AMOLED curved display, murang mayroong matataas na storage, at murang malakas na gaming phone, pakisa dito ang hinahanap nyo. Sa Itel P55 ang pinakamurang 5G na lumabas ngayong taon, dahil around 5,000 nga lang yung kanyang presyo, at naka 5G ka na agad. Napakasulit ng smartphone niya kung malakas na mobile data ang kailangan nyo. Ang kaso nga lang tinipid yung maraming specs niya para mailagay yung 5G na processor nga dito. Pero at least naka 5G nga tayo. Kahit tinipid naman yung kanyang display, yung kanyang camera, at yung kanyang charger. Isa pang murang 5G ngayon na meron sobrang discounted na nga na presyo ngayon. Isa itong Infinix Note 30 5G. Around 7,000 to 8,000 na nga lang siya. Sobrang layo ng difference ng specs ng Itel compared dyan kay Note 30. Lahat ng kulang kay Itel ay nandiyan na kay Infinix. Kung bitin ka pa sa specs ng Note 30, nandiyan si Poco X5 para sa mayroong pinakamurang 5G na hindi tataas na may 10,000 na presyo at mas lamang sa may display at mas malakas ng konti sa may processor nga ng Note 30. Dito naman tayo sa mga pinakamurang smartphone na mayroong magagandang display. Una-una nga dyan para sa akin isa itong si Itel S23 Plus dahil sa may AMOLED curved display niya. Masyadong mura yan para sa may 7.5 na SRP para sa ganyan klase ng display. Pero katulad nga ni Itel P55, tinipid naman yung ibang specs ng Itel na yan para mailagay itong super gandang AMOLED curved display niya. Isa pang magandang smartphone na mayroong magandang display ngayon, tapos napakamura pa ng presyo ngayon. Isa itong si Redmi Note 12. Dating 9,000 yung kanyang SRP, pero madalas is nasa around 6,000 na lang siya. Hindi ito naka-AMOLED curved display, pero naka-AMOLED naman siya na mayroong 120Hz sa refresh rate. Din naka-AMOLED curved display nga si Itel, kaso naka 60Hz lang. Sa mga pinakamurang processor naman, na mayroong magandang kahit papanong performance. Una-una nga dyan sa Tecno Spark 20, 5.5 lang yung kanyang SRP, pero naka G85 agad siya sa may 8256 na version. Ang pinakamura naka G90 na naman, itong lalabas sa bagong Spark 20 Pro at ang Hot 40 Pro. Mga naka G90 na sila sa may presyong 7,000 lang pababa. Pinakamura naka Snapdragon 685 naman, isa tong si Redmi Note 12 pa rin guys. At ang pinakamurang gaming phone para sa akin na napakalakas ng processor na halos kaya lahat ng games, isa tong si Tecno Camon 20S Pro 5G. Hindi ko pwedeng isama yung mga naka China ROM dito dahil magugulo yung mga pricing nila. Pinakamurang camera po naman para sa akin, isa tong si Tecno Camon 20 Pro 4G. Para sa may 9,000 na SRP, mapamadilim ba or maliwanag? Hindi kayo mabibigo sa quality ng camera ng Tecno dito. Tapos naka 8256 na yung kanyang version, G99 din na processor, tapos naka AMOLED 120Hz sa display pa. Pinakamurang may mataas sa charger naman, isa itong si Realme C51. Kulang 4,000 na yung kanyang presyo ngayon, pero naka 33 watts siya agad. Tinaig pa sila Infinix. Pinakamura naka 45 watts naman sila Infinix Note 30 at Pova 5. Pinakamura naka 67 watts na alam ko guys, isa itong si Blackview. Kung meron pa kayong alam, comment nyo na lang sa baba. Kung mataas sa storage naman na kailangan nyo, itong sa Itel A17 na ang pinakamura, mayroong 256GB na internal storage. Dahil 4,000 lang yung kanyang SRP. Ang kaso nga lang, napakahina naman ng kanyang processor. Mas maganda pa sa Itel S23, yung D Plus na version. Naka 256GB na internal storage din siya. 4,000 na nga rin din yung kanyang presyo. Dahil nga nagbaba na yung kanyang presyo. Dahil around 5,000 siya dati. Overall, mas maganda ang specs ng Itel S23 kaysa dyan sa Mi A70. Same storage lang sila, pero mas malakas ang processor ng Itel S23 at mas maganda yung camera. And yun lang muna guys yung mabilis na video natin. Thanks for watching.